Bumalik na naman si Madam sa bundok kasama yung maangkan niya. Tapos nagluto ng ganito. Wow! Kapag weekend, tapos wala naman kaming gagawin sa mansyon, aba, akit na kami ng bundok niya. Lalo na itong si Madam, nangihina to pag walang ginagawa. Namblema nga yung mga angkan ko kung ano yung uulamin. Nako, si Madam na bahala dyan. Bago nga yan umakyat si Madam sa bundok, bumili nga siya nitong maliliit na crabs. Nung binili nga ni Madam to, abay fresh pa. Pag akyat dito sa bundok, iba na yung amoy. Kaya eto, hinugasan ng maigi ni Madam. Abay, 2 beses niya nga itong hinugasan. Pero hindi pa din matanggal-tanggal yung mabahong amoy. Ang solusyon dyan, pakukuluan na lang to. Tapos nilagyan na lang ng konting asin ni Madam. Hindi lang maliliit na crabs yung binili ni Madam. Bumili nga din siya nitong kabibi shell. Ibang klase ata to kasi may iba't ibang kulay. Naambot, nakalimutan ko kung anong tawag nito. Basta masarap daw to, sabi ng tendera na nabilhan ko. Hinugasan nga lang din ni Madam. Tapos kumulo na nga itong pinakuluan niyang maliliit na crabs. Hindi na palalambutin ni Madam to ng todo. Hinango na nga niya kaagad tapos nilagay sa lagayan. Hala, totoo, nawala talaga yung mabahong amoy. Pero ang ginawa ni Madam, nagmalinis na naman siya ulit. Aba, nilinisan ba naman niya ng todo? Hindi pa nga siya natatapos dito sa maliliit na crabs na to. Igigisa pa pala to ni Madam. Naglagay na siya ng mantika sa kawali at binuhos na niya lahat ng mga ricados. Naglagay din siya ng toyo na pampalasa bago niya ibinuhos yung maliliit na crabs sa kawali. Ewan ko na lang kung hindi pa to sasarap. Pagkatapos haluin ng todo ni Madam, binuhos na niya yung hiniwang dahon ng sibuyas. Hala, pwede na tong imukbang. Hindi na nga nagdalawang isip si Madam, nahanguin na to. Dahil napasarap na ni Madam yung mabahong crabs, yung kabibi shell na naman yung pasasarapin niya. Nilunod na ang mga ricado sa pinakuluan niyang tubig. Kaya itong kabibi shell na naman yung ibubuhos niya sa kawali. Tapos kumulo na nga to ng mga 150 na beses. Nakikita mong nagsibukasan na yung mga kabibi shell. Ibig sabihin yan, luto na yan. Bumukaka na nga itong kabibi shell kasi ready na siyang magpamukbang. Hinango na nga ni Madam, go! Wow! May dumating nga na bisita. Sakto din at ready nang imukbang tong mga niluto ni Madam. Nairaos nga ni Madam yung pananghalian nila. Palubog na nga yung araw at malapit ng dumilim. Pero itong maangka ni Madam, nagtatanim pa. Yung mani na hinarvest, itinanim ulit. Para may maharvest sa susunod na 3 buwan. Etong mga tinanim, tira-tira na to sa mga minukbang ni Madam. Kaya nakikita nyong may ambag talaga si Madam dyan. Lalo pat ganito lang pala ka-easy magtanim ng mani. Mas mabuti na din yan, Madam, na tumulong ka sa pagtatanim. Ikaw pa naman yung unang magmumukbang talaga. Tinaniman na nga namin yung area na walang tanim. Sayang din kasi yung lupa pag walang tanim. Pagkaganda-ganda naman ang view na nakikita ko. Mas maigi na din na tinulungan ni Madam yung mga angka niya kasi magagabi na. Pero okay lang naman magabihan kasi dito naman sila, Madam, matutulog sa bundok. Ganito lang talaga magbanding yung mga angka ni Madam. Umaakyat lang ng bundok. Aba, iba din kasi yung banding nyo.